Atensyon! Inatake ng Israel at Estados Unidos ang maraming target sa buong Iran. Ngayong araw, tumugon ang rehimen ng Iran gamit ang mga misil laban sa Israel at maraming pag-atake sa mga base ng Estados Unidos sa Golpo. Salamat sa panonood. May mga sensitibong ulat pa rin tungkol sa kung sino ang maaaring tinamaan sa mataas na pamunuan ng rehimen ng Iran. Magandang araw, ako si Ari. Ibinabahagi ko ang mga detalye ng kasalukuyang sitwasyon dito sa gitnang silangan mula Israel. Ngayon, Sabado, ika-28 ng Pebrero, 2026 ito ang unang agarang update. Pagkatapos ng pagsisimula ng magkasanib na pag-atake laban sa Iran, masasabi nating nagsimula na ang digmaan ng mga kaalyado laban sa Iran mula bandang alas 8 ng umaga, lokal na oras. Dito sa Israel, ang mga puwersa ng depensa ng Israel at ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ay naglunsad ng malawak at koordinadong operasyon laban sa rehimen ng Iran at lahat ng kanilang interes at proxy sa rehiyon. Sa Israel, tinawag ang operasyong ito na Shagat Ari, na literal na maaaring isalin bilang ang pag-ungal ng leon. Ayon sa opisyal na pahayag ng IDF, inilahad ang operasyon bilang isang malawak at malakas na magkasanib na opensibang operasyon na may layuning tamaan ng malalim ang rehimen na tinutukoy ng Israel bilang rehimen ng terorismo at alisin ang mga banta sa pag-iral ng Israel. Hindi lang para sa kanila, kundi pati sa katatagan ng rehiyon. Ang unang bugso, ayon din sa mensahe ng IDF, ay kinabibilangan ng mga pag-atake sa 2 dosenang mga target na militar. Sa loob ng mas malawak na kampanya, na magkatuwang at magkakasamang isinagawa ng 2 hukbo, sumunod ang pangalawang bugso. Sa kabuuan, daan-daang target ang tinamaan. Sa simpleng salita, hindi lang ito isang limitadong atake, kundi isang kabuuang kampanya. Iniulat na sinimula ng puwersang Israeli ang pag-atake gamit ang makabagong sasakyang panghimpapawid. Nakatuon ito sa pagsira ng mga Iranianong anti-aircraft batteries na nakakalat sa buong Iran. Pagkabukas ng koridor, sinimula ng susunod na grupo ng mga Israeli na sasakyang panghimpapawid ang pagtira sa mga target ng ballistic missiles na nakapwesto na sa mga estratehikong lugar. Habang ang hukbong himpapawid ng Estados Unidos ay tumutungo sa mga target na may kaugnayan sa mga sentrong nuklear, isinagawa ang paunang pag-atake laban sa Iran ng sabay-sabay sa iba't ibang bahagi ng Tehran, kung saan nagtipon ang mga matataas na opisyal na pampulitika at seguridad ng pamunuan ng mga puwersa ng depensa ng Israel. Naghanda sila para rito gamit ang isang operatibong plano na binuo sa loob ng ilang buwan na nakatuon sa gawaing paniktik ng Mossad at ng military intelligence ng Israel upang matukoy ang isang operatibong pagkakataon. Kapag nagtipon ang mga opisyal ng rehimen, ang pinakamataas na pamunuan dahil sa operatibong pagkakataong ito ay nagpasya na umatake. Ngayong umaga, araw ng Sabado, araw ng Shabbat, dito sa Israel, sa kabila ng lahat ng paghahanda ng Iran, naging matindi ang tama, kahit papaano base sa mga ulat na mayroon tayo hanggang ngayon. Ayon sa IDF, hindi kailanman iniwan ng Iran ang ipinahayag na layunin nitong wasakin ang Israel. At sinasabi nila na sa mga nakaraang buwan, kahit pagkatapos ng mga naunang pag-atake, ipinagpatuloy pa rin ng rehimen ang pagpapatibay, pagbibigay proteksyon at pagtatago ng mga bahagi ng kanilang mga programang nuklear. Kasabay nito, sinusubukan nilang buuin at buhayin ito muli. Inanunsyo ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos na ang Pangulo ng Hukbong Himpapawid ng Estados Unidos ay nag-anunsyo na. Inanunsyo ng Hukbong Himpapawid ng Estados Unidos na ang Pangulo. Inanunsyo ng Hukbong Himpapawid ng Estados Unidos ang Pangulo. Inanunsyo ng Hukbong Himpapawid ng Estados Unidos na Pangulo. Inanunsyo ng Hukbong Himpapawid ng Estados Unidos na ang Hukbong Himpapawid ng Estados Unidos. Inanunsyo na ang Pangulo ng Hukbo. Ayon sa ulat, ilang buwang nagtulungan at nagplano ang IDF at hukbong sandatahan ng Estados Unidos upang marating ang yugtong ito sa pinakamataas at ganap na pagsabay at koordinasyon. Ang General Staff ng Israel sa pamumuno ng Ramkale na si Teniente General Eyal Samir ay kasalukuyang nagsusuri ng sitwasyon sa real time. Tandaan na habang nire-record ko ang video na ito, dito ay alas 2:30 ng hapon. Sa Israel, patuloy ang mga pag-atake, parehong sa Iran, at ang mga pag-atake laban sa Israel
mula sa Iran. Ang panloob na mensahe para sa Israel ay pareho pa rin mula noon. Sa mga ganitong pagkakataon, sundin ang mga tagubilin ng Home Front Command dahil disiplina ng sibilyan ang tunay na nagliligtas ng buhay. Para sa mga nanood ng aking live kaninang umaga, habang nagaganap ang pag-atake, nakita nila kung gaano kakomplikado ang sitwasyon. Habang sumasagot ang Iran, pwede ninyong panoorin ang broadcast dito sa channel. Nauunawaan ko na sa Amerika ay 3:00 pa lang ng madaling araw, kaya karamihan sa inyo ay natutulog pa. Ang magkasanib na pag-atake ngayong umaga ay isinagawa sa 2 bugso. At sa oras ng paggawa ng video na ito, patuloy pa ring umaatake ang hukbong panghimpapawid sa loob ng Iran at tiyak na magpapatuloy ang operasyon hanggat kinakailangan. At tiyak na aabot ito hanggang gabi at syempre magtatagal tayo ng ilang araw. At malinaw na hindi magpapahuli ang tugon ng Iran. Kaninang umaga, naiulat na may humigit kumulang 35 balistikong misil na pinakawalan patungong Israel mula sa hilaga ng bansa. Naiulat ang isang tama mula sa mga piraso. Ibig sabihin, mula sa mga bahagi ng mga misil na natukoy at napabagsak, ngunit tumama pa rin sa isang mataas na gusali. Pero hindi talaga ng mga direktang tama. Ang misil na bumagsak, na napabagsak pero bumagsak pa rin, ay tumama sa isang napakataas na gusali, yung may 20 palapag, at umabot pa hanggang sa 17 palapag, ngunit walang naiulat na nasugatan sa partikular na insidenteng ito. Ang impormasyon na meron tayo ay lahat ng mga misil na pinakawalan mula Iran ay na-intercept, pero ang problema ay marami sa mga ito ay na-intercept mismo sa ibabaw ng mga mataong lugar, sa mga populasyon ng Israel. Kapag bumagsak, nagdudulot ng malaking pinsala ang mga nawasak na misil. Pinag-uusapan natin ang rocket na daan-daang kilo, ang bigat at malayang bumabagsak. Inuulit ko ito dahil mahalaga ito. Kahit gumagana ang pag-intercept, may mga piraso pa ring bumabagsak na maaaring maging mapaminsala sa urbanong lugar. Kasabay nito, inihayag ng Iran sa pamamagitan ng Revolutionary Guard ang pagsisimula ng sarili nilang tugon sa ilalim ng pangalang Tunay na Pangako 4. Ayon sa pahayag na iyon ng Iran, ang operasyong ito ay magiging tugon sa tinatawag nilang agresyong Amerikano at Siyonista laban sa teritoryo ng Iran. Ayon sa bersyon ng Iran, inatake ng mga misil at drone ang punong himpilan ng serbisyo na konektado sa ika-5 fleet ng Estados Unidos sa Bahrain ayon sa Iran. Pero malinaw na ipinapakita ng mga larawan na totoo ito na ganoon nga ang nangyari. Ang mga larawang nakikita natin sa screen ay nagpapakita ng mismong sandali ng direktang tama sa Bahrain. Pero bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Din ng Iran na inatake nila ang mga base ng Estados Unidos sa Qatar at United Arab Emirates. Kasabay nito, tiniyak ng Revolutionary Guard na tinamaan din ang mga sentrong militar at seguridad sa sentro ng Israel. Sa ngayon, masasabi kong hindi ito totoo. Gaya ng nabanggit ko, dito sa Israel ay wala pang direktang tama. Sa kabilang banda, nagsimula ng kumalat ang mga ulat tungkol sa mga nasugatang sundalong Amerikano doon mismo sa base ng Bahrain at may mga ulat din mula sa United Arab Emirates. Iniulat ng Ministro ng Depensa na isang Asyanong mamamayan ang namatay sa Abu Dhabi dahil sa isang Iranianong misil. Mariing kinundena ng Qatar sa pamamagitan ng kanilang kalihim ng ugnayang panlabas ang pagpapakawala ng Iranianong ballistic missile sa kanilang teritoryo. Tinawag nila itong malinaw na paglabag sa soberanya, direktang banta sa seguridad at teritoryo, at hindi katanggap-tanggap na paglala ng sitwasyon. Dagdag pa ng Qatar na hindi maliit na bagay na kanilang inilalaan ang buong karapatan na tumugon sa paraang naaayon sa kalikasan ng pag-atake. Sa Iraq, isang mataas na opisyal na binanggit ng pahayagang Qatari na Al-Arabi Haddad ang nagsabi na mayroong matinding aktibidad na pampulitika at pamahalaan upang maiwasan na tuluyang masangkot ang mga milisyang Iraqi sa direktang labanan. Ibig sabihin, nais nilang maiwasan na masangkot ang Iraq sa lahat ng usaping ito. Ang tinutukoy ko ay ang Iraq.
At lahat ng ito ay may layuning mapanatili ang Iraq na hindi madamay sa digmaan. Gayunpaman, ang tagapagsalita ng command ng operasyon ng brigada ng Hezbollah doon sa Iraq ay nagdeklara, "Malapit na naming atakihin ang mga base ng Estados Unidos bilang ganti sa kanilang pag-atake. At ngayon mismo, maaari naming kumpirmahin na ang Estados Unidos ay nagsimula ng umatake ngayon pagkatapos ng tanghali sa mga target ng Iran at ng kanilang mga proxy, pati na rin sa Iraq. At kung kulang pa, naroon pa ang isa pang aktor na laging mula sa Yemen." Sinabi ng mga Houthi na suportado ng Iran na muling aatakehin nila ang mga sasakyang pandagat sa koridor ng Dagat Pula. At ito ay mahalaga para sa kalakalan, para sa langis, siyempre, para sa buong daloy ng sasakyang at para sa pandaigdigang ekonomiya sa pangkalahatan. Ang Dagat Pula ay isa sa mga pangunahing daanan ng mundo, kung saan dumadaan ang halos 25% ng lahat ng langis. Balikan natin ang Iran dahil doon may pinakasensitibo at mahalagang ulat. Ayon sa mga source sa Israel na binanggit ng lokal na media, inatake umano ang Pangulo ng Iran. Pakinggan ninyong mabuti ang Supreme Leader. Kabilang din sa mga target ng pinakamataas na pamunuan ng rehimen, sina dating Pangulong Mahmoud Ahmadinejad at ang Chief of Staff. Si Amir Atami, ang anak ng Ayatollah Mojtaba Khamenei, ang hepe ng Hudikatura, si Golan Hussein Mohseni, at mga matataas na komandante ng Revolusyonaryong Gwardya, kabilang sina Syed Mohammed Hussein at Ahmad Deghani. Kailangang sabihin ito ng may lubos na katumpakan at labis na pag-iingat, talagang maingat. Ang pagiging target nila ay hindi pa rin nangangahulugang kumpirmado na ang resulta ng pagkakapatay sa dalawang pangunahing pinuno ng rehimeng Iranian. Sa ngayon, habang ginagawa ang video, wala pang kumpirmasyon. Sa ganitong araw, maraming malalakas na bersyon ang kakalat at karamihan ay aabuti ng oras o araw bago mapatunayan. Gusto ko ring ipaalala na mag-ingat sa social media, siguraduhing tama ang impormasyon bago ito ibahagi. Ngayon pa lang, marami ng larawan mula noong digmaan at iba pang kaganapan noong nakaraang taon at maging noong 2024. Makikita mo ang mga direktang pag-atake sa Israel na parang ngayong araw lang, ngunit inuulit ko. Sa ngayon wala pang direktang pag-atake dito, lalo na sa Tel Aviv o malalaking lungsod. Sa kabila nito, kinumpirma ng Israel sa ngayon at ayon sa mga ulat na ang komander ng hukbo ng Islamic Revolutionary Guard, si General Mohammed Pakpour, ay napatay na. Itinalaga si Pakpour sa posisyong iyon matapos mapatay ang dating komander, si Hussein Salami, na kilalang kilala sa isang naunang operasyon na tinatawag na Concalif. May mga paunang ulat din na kumakalat na ang ministro ng depensa ng Iran, si Aziz Nasirzadeh, ay napatay rin sa parehong operasyon na ito. Itinalaga siya noong 2024. Dati siyang nagsilbi bilang Deputy Chief ng Estado Mayor ng Sandatahang Lakas ng Iran at noong nakaraang dekada ay naging komander siya ng hukbong himpapawid ng Iran. Sinabi na ang kanyang pagtatalaga ay direktang desisyon ng pinakamataas na liderato ng bansa. Sinasabing isa siyang combat pilot pero hindi siya sumali sa totoong labanan sa himpapawid. Ilang araw lang ang nakalipas, nagbabala si Nasirzadeh na ang anumang pag-atake sa Iran ay may direktang sagot. Sinabi niya na ang tugon sa anumang mapanirang kilos ay hindi maiiwasan at, ayon sa kanyang mga salita, magiging mapaminsala. Lumilitaw din sa mga ulat si Ali Shamkhani bilang posibleng napatay, isang makasaysayang personalidad na malapit sa pinakamataas na pamunuan ng rehimen at konektado sa estratehikong koordinasyon, kabilang na ang mga responsibilidad sa programang nuklear. At mayroon pang isa pang target. Ayon sa mga ulat, ang hepe ng Estado Mayor ng Iran na si Amir Atami ay napatay rin. Ngayong linggo rin, nagbanta si Amir Atami na milyon-milyong sundalo sa Iran ang handang isakripisyo ang kanilang buhay sa isang digmaan laban sa Estados Unidos at Israel. At may mga boses din mula sa Iran na nananawagan na ipagpatuloy ang opensiba at ituon ito sa pinakamataas na pamunuan ng rehimen ng Iran. Ito ay lengguwahe ng eskalasyon. Kapag nagsalita ng ganito, lalo at totoong lumalaki ang panganib ng hayagang digmaan. Iniulat din na inatake umano ng Israel ang personal na bahay ni Ali Khamenei, ang pinakamataas na lider ng rehimen ng Iran sa Tehran. Sa inyong mga screen,
Nakikita ninyo ang isang satellite image ng compound ng leader ng rehimen matapos itong bombahin ngayong umaga ng Israel. Matagal nang hindi nakatira roon ang pinakamataas na leader ng Iran. Ulat ay inilipat na si Khamenei sa secure na bunker. Hintayin natin ang opisyal na kumpirmasyon para malaman ang kapalaran ng pinakamataas na leader sa pag-ataking ito ngayon. Sa larangan ng militar, iniulat din na isang lugar ng mga ballistic missile sa Tabriz ang nawasak. Iba pang mga target na nakumpirma sa ngayon sa Iran ay ang mga sumusunod: ang palasyo ng pamahalaan, ang punong tanggapan ng intelihensya, ang paliparan ng Tehran, at ang gusali ng autoridad ng Iranian Broadcasting. Tinatayang humigit kumulang 100 target ang tinamaan sa mga unang pag-atake. Sa gitna nito, nagpadala ang Israel ng mensahe sa wikang Persian para sa mamamayang Iranian. Naglabas ang IDF ng agarang babala sa lahat ng tao na nasa loob o malapit sa mga pabrika ng industriya, militar at pangkalahatang infrastruktura ng militar sa buong Iran. Sinasabi ng mensahe na malapit kayo sa armas at mapanganib na pasilidad. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad at manatiling malayo hanggang sa may bagong abiso. Ang presensya sa mga lugar na iyon ay naglalagay ng buhay ng mga mamamayan sa panganib. Iyan pa lang ay nagpapakita na hindi lang isang lugar ang tinutukoy ng Israel. Nagbababala sila tungkol sa maraming industrial at militarisadong lugar bilang pangunahing target. At may isang detalye na mabilis nang kumakalat sa mga social media sa rehiyon. Ibinabahagi ang mga larawan at video kung saan makikita ang ilang bahagi ng mamamayang Iranian na nagdiriwang sa mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa rehimen. Isa itong napakalakas na senyales ng antas ng pagkakabahabahagi sa loob ng Iran ngayon. Sa parehong linya ng politika, may isa pang mahalagang elemento, ang lehitimong tagapagmana ng Iran na si Reza. Naglabas ng video si Pahlavi na nasa ibang bansa na direkta niyang ipinaabot sa mamamayang Iranian. Sa mensaheng iyon, nananawagan siya sa mga Iranian na lumabas sa kalsada, kunin ang nararapat sa kanila. Ibig sabihin, angkinin ang paglaya mula sa rehimeng Iranian at huwag hayaang mawala sa kanila ang pagkakataon. Si Pahlavi ay nagsalita rin sa mga militar sa isang napakalinaw na mensahe. Pinaalala niya na sila ay nanumpang ipagtanggol ang bansang Iran, hindi ang rehimen. Nagpasalamat siya kay Donald Trump, ngunit may isang espesyal na pakiusap na magkaroon ng kinakailangang pag-iingat upang hindi masaktan ang mga sibilyan sa opensibang ito at sa pagbagsak ng rehimen. Habang dumarami ang pag-atake at pahayag, dumarating na rin ang mga larawan at ebidensyang biswal. Binanggit ang dokumentasyon mula sa Abu Dhabi matapos ang mga pag-atake ng Iran sa base na doon ay tinukoy bilang Al-Madra. Karaniwan, ganitong impormasyon ay lumalabas na may mga pangalan na unti-unting nililinaw, pero ang mahalaga ay ang pattern. Lumampas na sa mga hangganan ang tugon ng Iran at umaabot sa teritoryo ng mga pangunahing kaalyado ng Estados Unidos. Ipinapahiwatig nito na mabilis nagiging digmaang rehiyonal ang sitwasyon mula pa sa unang araw. Ayon sa CPDI, kasalukuyang tinatalakay ang pagdagdag ng puwersa at mandirigma sa lahat ng panig. Ngayong araw, nanawagan sila sa 70,000 reserbang sundalo ng Israel. Kailangan nating tandaan na hindi lang Iran ang dapat pagtuunan ng pansin. Kailangan ding tumingin ng Israel sa hilaga. Kailangan niyang bantayan ang kanyang mga hangganan na talagang delikado. Dapat niyang bantayan ang mga lugar kung saan naglagay ng kakayahan, armas, pera at pagsasanay ang rehimen ng Iran at maintindihan ang pinagmulan ng mga ito. Ang nangyayari ngayon ay hindi lang basta tugon o pagganti. Ito ay isang pagbabago ng yugto. Kapag kumikilos ng magkasama at hayagan ang Estados Unidos at Israel, at kapag tumutugon ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base ng Amerika sa Golpo at pag-aanunsyo ng isang formal na operasyon, ang nakataya ay ang buong estruktura ng panrehiyong seguridad. At ito ay nagbubukas ng 3 tanong na magtatakda sa mga susunod na araw. Una, gaano katagal tatagal ang kampanyang ito? Dahil sinabi na ng Israel na magpapatuloy sila hanggat kinakailangan. Ang pangalawang tanong, gaano kakoordinado at kalawak ang magiging tugon? Yung sa Iran? Napag-usapan na ang tungkol sa mga misil papuntang Israel na kapag pakawala na sila ng 35. Ngayong umaga, sa mismong sandaling ito, habang ginagawa ko ang video,
May lumabas na alert sa mga telepono natin na may paparating na 250 kamikaze drones matagal bago makarating dito. Ang nangyayari sa mismong sandaling ito, habang nagsasalita ako, ay ang mga fighter jet ng Israel, pati na rin ang mga fighter jet ng buong alyansa kasama ang Estados Unidos at maging ang British Air Force ay nasa himpapawid ngayon, pinababagsak ang lahat ng drones na papunta sa Israel. Siyempre, tumatagal ito ng ilang oras. Maaaring abutin pa ng ilang oras bago makarating sa teritoryo ng Israel ang mga drones na nailunsad na at na-detect na. Kapag nakarating na sila sa teritoryo ng Israel, doon ilalabas ang lahat ng sistema ng depensa na mayroon ang Israel. At ang ikatlong tanong, ano nga ba talaga ang nangyayari sa pamunuan ng Iran? Sa isang rehimen gaya ng Iran, kapag naapektuhan ang pamumuno, pwedeng magdulot ito ng dalawang magkasalungat na reaksyon. Maaaring magkaroon ng sapilitang pagpigil o kaya naman ay mas matinding paglala dahil sa panloob na presyon o gaya ng sinasabi natin, all-out na laban. Ngayong araw, marami kayong makikitang headline. Magkakaroon ng di umano'y kumpirmasyon, pangalan ng matataas na opisyal na sinasabing patay at maraming maling impormasyon. Hanggang sa magkaroon ng mga opisyal na kumpirmasyon na mahalaga. At kahit ganoon, mas mabuting maging maingat sa lahat ng bagay. Sige. Naglabas ng opisyal na pahayag si punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, at sinabi, quote, "Hindi dapat bigyan ng sandatang nuklear ang rehimeng teroristang mamamatay tao na kayang magbanta sa sangkatauhan. Ang ating magkasanib na aksyon ay lilikha ng mga kondisyon upang ang matapang na mamamayang Iranian ay makuha ang kontrol sa kanilang kapalaran." Unquote. Naglabas si US President Donald Trump ng 8 minutong video sa kanyang social media platform Truth Social at kinumpirma niya ang pakikilahok ng kanyang bansa sa opensibang ito. Nagsalita rin siya sa mamamayang Iranian na nagsabing, "Kapag natapos na kami, kunin ninyo ang kontrol sa inyong pamahalaan. Sige, kung mahalaga sa iyo ang impormasyong ito at nakakatulong sa pag-unawa ng mga pangyayari, lalo na dito sa Israel at sa rehiyon. Kung gusto mong makatanggap ng real-time updates, ngayon ang tamang panahon mag-subscribe sa channel." Available din ang mga membership na nagbibigay sa iyo ng access sa isang pribadong grupo ng balitaan sa WhatsApp, kung saan mas direkta ang pagbabahagi ng impormasyon at mga update. Kasama na rin ang mga video at larawan na di ko maipapakita dito. Mahalaga rin, ngayong umaga habang nagla-livestream ako, may ilang sumali sa membership. Kung isa ka sa kanila o balak mong kumuha ng membership ngayon o sa susunod, mahalagang malaman mo na kailangan mong sundin ang mga tagubilin. Kailangan mong tingnan ang mga tagubilin na nandoon sa bahagi ng mga miyembro para maisali ka namin sa WhatsApp group kung saan mo matatanggap ang impormasyon. Kung di mo sinunod ang tagubilin, hindi ka namin maisasali sa grupo. Kapag may membership ka pero wala ka sa grupo, ibig sabihin di mo pa nasusunod ang tagubilin. Pumunta ka sa channel kung saan may nakalagay na members at doon may nasa 3 video na may eksaktong tagubilin. Tatapusin ko ang unang update na ito sa isang bagay na hindi pwedeng baliwalain. Kapag sinabi ng Iran na inatake nila ang mga base sa Qatar at UAE at kapag sinabi ng Qatar na may karapatan silang gumanti, hindi na lang Israel, Estados Unidos at Iran ang sangkot sa sigalot. Nagiging parang sunog ito na sobrang daming hose at sobrang daming gasolina. Kaya sa ngayon, ito ang mga nalalaman. Nagsagawa ng magkasanib, planado at koordinadong pag-atake ang Israel at Estados Unidos laban sa daan-daang target militar sa Iran. Nagpakawala ang Iran ng mga misil patungong Israel. May humigit kumulang 35 ulat mula kaninang umaga, pati na rin sa mga atake sa posisyon ng Estados Unidos sa buong Golpo. Iniulat ang pinsala sa hilagang Israel mula sa mga piraso ng misil at isang nasawi sa Abu Dhabi dahil sa misil mula Iran. May paunang ulat tungkol sa posibleng pagpatay sa mga lihim na personalidad. Ayon sa Israel, nagpapatuloy pa rin ang kampanya at malinaw na nagsisimula pa lang ito. Mula rito, simple lang ang tanong, mag-e-escalate ba ang Iran sa dami o mag-e-escalate ba sila sa kalidad? Ibig sabihin, mas maraming missile, mas maraming fronteng labanan o mga atake na mas eksakto, mas mapanganib at may mas mataas na firepower. Dahil alam natin na ang Iran ay may napakalalakas na mga missile na kayang umabot hanggang Europa.
Sige, magbibigay pa ako ng update kapag may malinaw at kumpirmadong impormasyon. Laging tutok lang sa channel. Mag-subscribe kayo, pindutin ang notification bell dahil magla-live din ako. Magbibigay ako ng impormasyon ng live depende sa mga mangyayari sa oras na iyon. Kaya huwag kalimutang mag-like bago umalis. I-share ang video na ito at laging tutok sa mga update. Kita-kits, salamat!